Sa kapatagan ng Pampanga, may mga pagkakautang na hindi lamang nakasulat sa numero. Ito ay isang di nakikitang tanikala ng sumpa na nagtatali sa kapalaran ng isang dalagita at ng isang kilalang fixer sa sugalan. Para sa dalagita, ang 50,000 piso ay pag-asa para sa isang bagong buhay. Para sa salarin, ito ay isang puhunan na may karapatan siyang bawiin sa anumang paraan. Sa mapait na gabing iyon, sa loob ng masikip na paupahang silid, ang utang ay naging isang kahilingang mahalay. Ano ang mangyayari kung ang pera ay hindi mabayaran ng pera at ang huling limitasyon ng isang tao ay masira? Ang bukang liwayway sa San Fernando, Pampanga ay karaniwang dumarating na tahimik, kasama ang maagang tilaok ng manok at ang manipis na hamog na bumabalot sa malawak na palayan. Ngunit sa umaga ng Nobyembre 15 ng taong iyon, ang kapayapaan ay sinira ng isang sumisigaw na hiyaw na umalingaw-ngaw. Si Mang Tonyo, isang masipag na magsasaka, gaya ng dati, ay naghahatid ng kanyang kawan ng kalabaw sa irigasyon sa dulo ng barangay. Kagabi, isang biglaang pag-ulan ang nagpataas ng tubig sa kanal na nagdala ng sari-saring basura at lumot sa dalampasigan. Ngunit sa gitna ng mga kalat, isang kakaibang bagay ang umagaw sa kanyang pansin. Sa simula, inakala niya na isa lamang itong manikin na itinapon ng isang tao, ngunit nang lumapit siya, nanginig ang kanyang mga paa at namutla ang kanyang mukha. Ito ay ang bangkay ng isang dalagita. Nakahiga ng nakadapa, ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog sa maruming tubig. Mabilis na iniulat ang nakakagimbal na balita sa himpilan ng pulisya ng Barangay Maimpis. Sa loob lamang ng wala pang isang oras, mahigpit na binantayan ang pinangyarihan. Ang mga tauhan ng Philippine National Police mula sa San Fernando Police Station at mga investigador, kasama ang forensic experts mula sa Criminal Investigation and Detection Group and ng Regional Police Office 3 ay naroroon sa ilalim ng direktang pamumuno ni Police Major Ramon de la Cruz, isang batikang investigador. Ang pinangyarihan ay isang medyo liblib na pampang ng kanal na may madamong damo. Ang ulan kagabi ay nagpabaha sa lupa na nagbigay ng malaking hirap sa pagkalap ng mga ebidensya. Ang bangkay ng biktima ay isang babae na nasa pagitan ng 20,025 taong gulang, nakasuot ng nightgown na nalukot at may ilang punit. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa putik at tubig, ngunit ang mga galos at pasa sa kanyang mga braso, leeg at balikat ay nagpapakita ng matinding pakikipaglaban bago siya mamatay. Maingat na isinagawa ang investigasyon sa pinangyarihan. Hindi nakita ng mga investigador ang anumang ID, cellphone o pitaka ng biktima. Tila sinadya ng salarin na kunin ang lahat upang pahirapan ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Ilang malabong bakas ng sapatos na nilabo ng ulan ang natagpuan ilang metro mula sa bangkay. Maingat na kinolekta ng forensic team ang bawat piraso ng lupa, hibla ng tela at anumang biological na bakas na naiwan sa biktima at sa paligid. Ang agarang gawain noon ay tukuyin ang pagkakakilanlan ng dalagitang kapuspalad at mabilis na ipinadala ang alert para sa paghahanap sa biktima na may mga identifying marks. 10 detectives ang hinati sa iba't ibang grupo na nagsasagawa ng paghahanap sa mga paupahang bahay ng mga manggagawa, mga karaoke bars at mga establishment sa lugar na mga lugar na komplikado at may maraming pansamantalang naninirahan na hindi nakarehistro. Matapos ang halos isang araw na paghahanap na walang resulta, isang sinag ng pag-asa ang sumilaw. Isang manggagawa sa kalapit na industrial zone, matapos basahin ang impormasyon, ay nanginig na lumapit sa pulisya upang magbigay ng impormasyon. Nakilala niya ang nightgown at ang pangangatawan ng tao sa larawan na halos kapareho ng kanyang kaibigan na si Lani Santos, 24 taong gulang, mula sa Tarlac. Si Lani ay kakagaling lamang sa trabaho sa isang kumpanya, ilang linggo na ang nakalipas at nag-iisang umuupa sa isang maliit na eskinita sa Barangay Maimpis. Agad-agad,
Isang task force ang dumating upang kumpirmahin sa paupahang silid ni Lani. Nakakandado ang silid, ngunit nang basagin ang pinto, tila minadali ang paglilinis ng lahat. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga professional methods, natuklasan pa rin ng investigative team ang mga bakas ng lupa at ilang napakaliit na bakas ng dugo na nabura ngunit naiwan pa rin. Kinumpirma ng sumunod na proseso ng pagkakakilanlan na ang biktima sa pampang ng kanal ay si Lani Santos. Kasabay nito, ipinadala ang paunang resulta ng autopsy. Kinumpirma nito ang mga paunang hula ni Major de la Cruz at ng kanyang koponan. Namatay si Lani dahil sa mechanical asphyxiation, partikular na sa pamamagitan ng pagpipigil ng leeg na may maraming malalim na marka sa leeg. Mas mahalaga, ipinakita ng resulta ng forensic examination na may mga senyales na siya ay ginahasa bago mamatay. Ang oras ng kamatayan ay tinukoy sa pagitan ng 10 ng gabi ng nakaraang gabi hanggang 1:00 ng umaga kinabukasan. Kaya, hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Ito ay isang kaso ng panggagahasa at pagpatay upang itago ang krimen. Ang salarin ay kumilos ng brutal at may kalkulasyon ng itapon ang bangkay ng biktima sa isang liblib na lugar. Ang Special Task Force Lani ng CIDG Region 3 ay agad na nabuo sa gabing iyon. Lahat ng impormasyon tungkol sa mga relasyon ni Lani mula sa mga kaibigan, ex-boyfriends hanggang sa mga conflict sa buhay ay inilatag. Unti-unting lumitaw ang larawan ng biktima. Isang dalagitang probinsyana na may kaakit-akit na anyo at pagnanais na baguhin ang kanyang buhay, ngunit may medyo komplikadong personal na buhay. Kamakailan, nagkaroon si Lani ng malaking pagbabago sa kanyang anyo. Sumailalim siya sa isang mamahaling breast augmentation surgery kahit na siya ay wala ng trabaho at walang matatag na pinagkukunan ng kita. Saan nanggaling ang malaking halagang iyon? Ang tanong na ito ay naging isa sa mga unang key points ng kaso. Opisyal na sinampahan ng kaso ang pagkamatay ni Lani Santos. Sa conference room ng Special Task Force, matindi ang tensyon sa malaking whiteboard. Ang larawan ng biktima ay nakapako sa gitna. Sa paligid ay may masalimuot na mga tala na nakakabit sa isa't isa ng pulang tinta, parang sapot ng gagamba. Ang gawain ng mga investigador ngayon ay tanggalin ang bawat hibla sa masalimuot na sapot na iyon upang mahanap ang halimaw na gumawa ng krimen. Mabilis na isinagawa ang pagbuo ng profile at ang mga social na relasyon ng biktima. Si Lani Santos, 24, ay hindi isang masamang babae. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Tarlac at nagtatrabaho bilang mananahi sa isang industrial zone sa Pampanga sa loob ng ilang taon. Ayon sa mga kwento ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, si Lani ay isang mabait at masipag na tao, ngunit mayroon din siyang matinding pagnanais na baguhin ang kanyang buhay. Palagi siyang nangangarap na makalaya sa nakakabagot na buhay ng isang manggagawa. Ang pagnanais na iyon ang nagtulak kay Lani sa ibang landas. Humigit kumulang 3 buwan bago siya pinatay, biglang huminto si Lani sa trabaho. Nagsimula siyang maging mas fashionable, gumamit ng mamahaling cosmetics, at lalo na ang pinakahalatang pagbabago. Ang kanyang mga dibdib ay perpektong na-enhance. Ang pagbabagong ito ay ikinagulat ng marami dahil alam ng lahat na hindi gaanong maganda ang sitwasyon sa ekonomiya ni Lani. Nang tanungin, nag-aalangan lamang si Lani na mayroon siyang sariling negosyo. Sinimulan ng mga detectives na salain ang lahat ng relasyon ni Lani mula sa mga lalaking nanliligaw sa kanya, mga ex-boyfriends, hanggang sa pinakamaliliit na conflict sa paupahang bahay. 10 tao ang ipinatawag upang magbigay ng pahayag. Ilang lalaki ang umamin na may romantikong interes at nakikipag-ugnayan kay Lani, ngunit lahat sila ay may matibay na alibi sa gabing nangyari ang krimen. Ang direksyon ng investigasyon ay tila napunta sa isang patay na dulo. Ang salarin ay nanatiling isang malabong anino. Si Major de la Cruz, batay sa kanyang karanasan sa paglutas ng mga kaso,
ay naniniwala na ang key sa kaso ay ang 50,000 piso na ginamit ni Lani para sa cosmetic surgery. Saan kukuha ang isang babae na kakagaling lamang sa trabaho at walang matatag na pinagkukunan ng kita ng ganito kalaking halaga? Siguradong ang pinagmulan ng perang ito ay magbubunyag ng isang di pangkaraniwang relasyon at malamang na ito ang landas patungo sa salarin. Ang mga investigador ay bumalik upang mag-focus sa pinakamatalik na kaibigan ni Lani, ang mga taong maaaring nakakaalam ng kanyang pinakamalalim na sekreto. Matapos ang maraming oras ng tiyaga, paghikayat at pangungumbinsi, sa wakas ay pinahid ni Lorna, ang pinakamatalik na kaibigan ni Lani, ang kanyang luha at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Isinalaysay ni Lorna na si Lani ay nahuhumaling sa pagbabago ng kanyang anyo upang makahanap ng mas magandang pagkakataon. Naniniwala siya na sa isang kaakit-akit na katawan, maaari siyang makipagrelasyon sa isang mayamang tao. Dahil sa matinding pangangailangan, naghanap si Lani ng isang mabilis na pautang at ang nagpahiram kay Lani ng 50,000 piso ay walang iba kundi si Jose Jun Reyes, isang kilalang fixer sa sugalan sa lugar, na kilala bilang Jun Sabong. Ang pangalan ni Jose Reyes ay agad na napasama sa listahan ng mga suspek. Mabilis na binalikan ang record ng taong ito. Si Jun, 35 taong gulang, ay isang kilalang tao sa San Fernando. Wala siyang matatag na trabaho. Nabubuhay lamang sa pag-oorganisa ng mga malalaki at maliliit na sugalan ng sabong at sa pagpapautang ng may mataas na interes, loan shark. Si June ay may nakaraang kaso dahil sa disturbing public order matapos ang isang gulo sa pag-aagawan ng teritoryo. Kilala siya bilang isang agresibo, walang takot, at lubhang walang awa pagdating sa paniningil ng utang. Tingnan ninyo agad kung nasaan si Jose Reyes. Utos ni Major De La Cruz, matigas ang boses. Ipinadala ang utos at agad na kumalat ang mga detective sa iba't ibang direksyon. Isang grupo ang mabilis na pumunta sa permanent address ni June, habang ang ibang grupo ay nag-abang sa mga lugar na madalas puntahan ni June tulad ng mga videoke bars at lalo na ang mga sabungan na pinamamahalaan niya. Lumitaw na ang profile ng suspect numero 1 at ang mga kamay ng batas ay unti-unting humihigpit, ngunit alam ng mga investigador na sa isang tusong tao na may nakaraang kaso tulad ni June Sabong, hindi siya madaling mauupo at maghihintay na mahuli. Ang tunay na paghaharap ay nagsisimula pa lamang at ang hindi nila inaasahan ay nang hanapin nila ang bahay ni Jose Reyes na wala siya ng walang bakas. Ang di pangkaraniwang pagtakas na ito ay halos isang di nasambit na pag-amin ng pagkakasala na agad na nagpabago kay June mula sa isang potential suspect tungo sa prime suspect ng kaso. Agad na inilabas ni Major De La Cruz ang warrant para sa paghahanap sa mga koneksyon at kasaysayan ni June Sabong. Unti-unting nabuo ang profile ng fixer na ito, na puno ng detalye at nakakapanindig balahibo. Si June ang bunso sa isang hindi gaanong matatag na pamilya, maagang huminto sa pag-aaral at pumasok sa mundo ng sugal at sabong. Dahil sa kanyang pagiging mapanganib at mainiti ng ulo, mabilis siyang nagkaroon ng pangalan sa lokal na mundo ng mga gangster. Ang pangunahing aktibidad ni June ay ang pag-oorganisa ng mga sabungan at pagpapautang ng may mataas na interes na may paninindigan na maningil ng utang ng walang awa, handang gumamit ng dahas sa sinumang mangutang na magtatangkang umiwas. Delikado ang taong yan, nak. Kapag naniningil yan ng utang, parang demonyo. Pahayag ng isang kapitbahay ni June sa mga detectives nang may pag-aalinlangan. Noong nakaraang linggo lang, kinaladkad niya ang isang lalaki na may utang sa sugalan sa gitna ng kalsada at pinagpapalo hanggang sa halos mamatay. Ang mga impormasyong ito ay lalong nagpatibay sa teorya tungkol sa motibo ni June sa paggawa ng krimen. Ngunit upang masampahan ng kaso ang isang tusong tao na tulad niya, hindi sapat ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at motibo. Kailangan ng Special Task Force ng physical evidence, mga di mapag-aalinlangan ng ebidensya
upang tuluyan ng makulong ang salarin. Isang pangkat ng mga detectives ang inatasan na bumalik sa paupahang bahay ng biktima, si Lani Santos, upang magsagawa ng mas malalim na panayam sa mga nakapaligid sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagbunga ang kanilang tiyaga. Isang matandang babae na nakatira sa tapat ng silid ni Lani, matapos hikayatin, ay nagbigay ng napakahalagang detalye. Sinabi niya na bandang 10 ng gabi nang mangyari ang krimen, nakarinig siya ng malakas na pagtatalo mula sa silid ni Lani. Narinig ko ang isang lalaki na sumisigaw ng malakas, malalim ang boses at pamilyar sa akin. Parang yung lalaking madalas maningil ng utang kay Lani. Nagalit siya tungkol sa pera o kung ano pa. Tapos narinig ko ang batang babae na umiiyak at nagmamakaawa. Pagkatapos ay may narinig akong mga bagay na nabasag, tapos sumigaw ang batang babae ng isang malakas na hiyaw at tumahimik. Natakot ako ng husto kaya hindi ako lumabas. Nanginig na isinalaysay ng babae. Ang pahayag ng saksing ito ay ganap na tumugma sa oras ng pagkamatay ng biktima na tinukoy sa autopsy. Ipininta nito ang isang bahagi ng nakakapanindig balahibong pangyayari na naganap sa paupahang silid ng gabing iyon. Lahat ng indikasyon ngayon ay tuwirang tumuturo kay Jose Reyes. Kasabay nito, sa forensic laboratory ang walang sawang pagsisikap ng mga forensic examiners ay nagdulot din ng isang breakthrough. Nang suriin ang bangkay, natuklasan nila sa ilalim ng mga kuko ng biktima na si Lani ang ilang piraso ng balat. Ito ay tanda na sa panahon ng pakikipaglaban, matindi ang pagkalmot ni Lani sa salarin. Agad na ipinadala ang DNA sample mula sa mga piraso ng balat na ito para sa pagsusuri. Upang magkaroon ng control sample, isang task force ang lihim na kumuha ng sample na naglalaman ng DNA ni June sa isang coffee shop na madalas niyang puntahan bago siya tumakas. Ang resulta ay mabilis na ipinadala sa National Bureau of Investigation, Forensic Division. Ilang araw pagkatapos, natanggap ni Major Dela Cruz ang tawag na matagal na niyang inaasahan at ng buong Special Task Force. Ang boses sa kabilang linya ay malinaw at matatag. Sir, ang resulta ng DNA analysis mula sa epidermal sample sa ilalim ng mga kuko ng biktima ay 100% match sa DNA sample ng subject na si Jose Reyes. Sa conference room, walang nagsalita ngunit lahat ay nakahinga ng maluwag. Nagsalita na ang agham. Ang DNA ay hindi nagsisinungaling. Ito ang golden evidence, ang susi upang malutas ang kaso. Hindi lamang nito pinatunayan na naroroon si June sa pinangyarihan, kundi pinatunayan din nito na siya ang sumalakay sa biktima bago siya mamatay. Agad na nilagdaan ni Major Ramon de la Cruz ang desisyon na sampahan ng kaso si Jose Reyes sa dalawang kaso, pagpatay at panggagahasa. Isang nationwide special manhunt order ang inilabas. Ang larawan at impormasyon ni June Sabong ay ipinadala sa lahat ng mga himpilan ng pulisya sa buong bansa. Opisyal nang ikinulong ang salarin. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung sino ang salarin, kundi kung nasaan ang salarin. Opisyal na nagsimula ang malawakang pagtugis sa malamig na pusong mamamatay tao na nangangako ng isang mahirap at mapanghamong paglalakbay. Ang Special Manhunt Order para kay Jose Reyes ay idinikit sa lahat ng bus terminals, train stations at ipinadala sa pulisya ng 81 probinsya. Ang mga kamay ng batas ay opisyal ng nakahanda. Ngunit ang kailangan nilang hulihin ay isang tusong gangster na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga awtoridad. Si June ay parang isang nasugatang hayop, patuloy na gumagalaw at hindi nagiiwan ng maraming bakas. Hindi siya gumagamit ng telepono, hindi nakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak at gumagamit lamang ng mga pampublikong sasakyan na hindi nangangailangan ng ID. Naniniwala ang Special Task Force na sa maliit na halaga ng pera na nasa kanya, hindi makakatakas si June ng malayo at matagal nang walang tulong. Lahat ng kanyang koneksyon sa underworld, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ay nasa ilalim ng pagmamanman. Ang mga detectives ay nagtatrabaho ng walang pahinga,
Parehong nagsasagawa ng paghahanap sa mga suspicious addresses at hinihikayat ang publiko na magsumbong ng mga krimen. Matapos ang higit sa 1 linggo ng walang tigil na paghahanap na walang resulta, lumitaw ang unang mahalagang lead. Isang detective, habang sinusubaybayan ang isang tauhan ni June, ay natuklasan na ang taong ito ay nagkaroon ng isang maikling di pangkaraniwang tawag sa isang kakaibang numero. Nagbigay lamang ng ilang walang kabuluhang pangungusap at pagkatapos ay binaba ang telepono. Sa pamamagitan ng mga professional methods, natukoy ng task force na ang kakaibang numero ng telepono na ito ay nagmumula sa isang industrial zone sa lalawigan ng Cavite. Gayunpaman, nang dumating ang mga autoridad, mabilis na nakatakas si June, naiwan lamang ang isang paupahang silid na kakabayad lamang. Tila mayroon siyang espesyal na sense ng isang tumatakas. Hindi sumuko. Patuloy na sinundan ng mga investigador ang pinakamalalabong bakas. Hinulaan nila na matapos maalarma sa South, ang kanyang instinto ay magtutulak kay June na tumakas sa mga lalawigan sa Hilaga, mas malayo at may mas maraming port cities, komplikadong industrial zones, madaling makihalubilo at magtago. Ang hula na ito ay napatunayang tama. Halos 2 linggo pagkatapos, nagulat ang pulisya ng Baguio City na may isang tao na halos kapareho ng description ni Jose Reyes na nanunuluyan sa isang murang paupahang bahay sa district ng Irisan. Siya ay nanirahan ng sarilinan, hindi gaanong nakikisalamuha at madalas lumabas sa gabi. Isang special task force ng PNP Region 3 na pinamumunuan mismo ni Major De La Cruz ang agad na lumipad patungong Baguio upang makipag-ugnayan sa lokal na Criminal Investigation Unit. Matapos ang 1 araw ng pag-abang at masusing pagpapatunay, detalyadong binalangkas ang plano ng pagdakip. Madaling araw kinabukasan. Habang tulog pa si June, sabay-sabay na sumugod ang mga detectives at mabilis na kinontrol ang suspect. Ang dating kilalang gangster ay nakakadena na ngayon, namumutla ang mukha at hindi man lang nakapag-react. Natapos na ang pagtakas ng mamamatay tao. Dinala agad si Jose Reyes sa Pampanga ng araw ding iyon. Ang tunay na paghaharap ay nagsisimula pa lamang, hindi sa kalye, kundi sa masikip na 4 na pader ng silid ng interogasyon. Nakaupo sa tapat ng mga investigador, si June ay labis na matigas ang ulo. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib, ngumisi ng bahagya, at itinanggi ang lahat ng paratang. Bumuo siya ng isang maayos na alibi na noong gabing nangyari ang krimen, siya ay nagsusugal sa isang sabungan sa labas ng bansa at maraming tao ang makapagpapatunay. Sa kanyang pagkatao bilang isang tao na nakulong na at nakalabas na, naniniwala si June na basta manatili siyang tahimik at tanggihan ang lahat ng paratang, walang magagawa ang pulisya sa kanya kung walang direktang ebidensya. Ngunit nagkamali siya. Ang mga investigador, lalo na si Major De La Cruz, ay sanay na sa mga ganitong taktika. Sa halip na pilitin siya, matiyaga niyang binalikan ang bawat pahina ng record. Nagsalita tungkol sa background at pamilya ni June at biglang nagtanong tungkol sa 50,000 pisong utang ni Lani Santos. Ang bawat detalye tungkol sa mga pagkakataong banta at pananakot ni June kay Lani ay inilatag kasama ang mga pahayag ng mga saksing nakapaligid. Nagsimulang mamutla ang mukha ni June, ngunit matigas pa rin siyang tumanggi. Ang labanan ng isip ay tumagal ng maraming oras nang makita ni Major De La Cruz na nagsisimula ng mag-alinlangan si June. Inilabas niya ang huling blow. Inilagay niya sa mesa ang forensic report mula sa NBI. Jose Reyes, maaari mong tanggihan ang lahat, maaari kang gumawa ng anumang kwento, ngunit ang agham ay hindi nagsisinungaling, matigas na sabi ni Major De La Cruz. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang skin at blood samples na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ng biktima, ang mga bakas ng kanyang huling paglaban, ay 100% match sa iyong DNA. Paano mo ipapaliwanag ito? Tiningnan ng papel na may mga pulang selyo at mga terminong pang-agham na hindi niya naiintindihan ngunit alam niyang hindi maaaring tanggihan. Si Jose Reyes ay natigilan. Ang pader ng kasinungalingan na pinaghirapan niyang itayo ay tuluyan ng bumagsak.
Bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Nagsimulang manginig ang kanyang nakakadenang mga kamay. Alam niyang talo na siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng katigasan at agresyon ng gangster ay nawala. Nanatili lamang ang takot ng isang mamamatay tao na nakaharap sa katotohanan. Sa isang nakakabinging katahimikan, yumuko si June sa mesa. Sa mga sumunod na oras, inamin ni Jose Reyes ang lahat ng kanyang mga kalunos-lunos na krimen. Ayon sa kanyang pahayag, sa gabing iyon, bandang 10 ang gabi, dumating si Jose Reyes sa paupahang silid ni Lani matapos uminom ng maraming alak sa isang sabungan malapit doon. Kakatalo lamang niya sa pustahan at lasing pa, kaya lalong nag-alab ang kanyang galit dahil sa 50,000 pisong utang ni Lani. Malakas na kumatok si June sa pinto, kaya napilitang buksan ni Lani na naghahanda ng matulog dahil sa takot na makaistorbo sa mga kapitbahay. Pagkapasok sa silid, malakas na sinigawan ni June si Lani at hiningi ang pera. Gaya ng dati, nagmakaawa si Lani na ipagpaliban ng bayad at nangako na gagawa ng paraan. Sa kanyang kalasingan, nakatitig ang mga mata ni June sa katawan ni Lani, lalo na sa kanyang bagong enhanced na dibdib, na sa tingin niya ay kanyang pinuhunan. Isang mahalay na ideya ang pumasok sa isip ng gangster. Ngumisi si June at nag-alok ng isang nakakadiring kasunduan. Hindi na kailangang magbayad ng pera si Lani. Sa halip, kailangan niyang makipagtalik sa kanya at ire-record niya ito. Sa bawat pagkakataon, babawasan niya ang principal amount ng utang. Narinig ang nakakahiyang mga salitang iyon, si Lani ay parehong nadiri at nagalit. Niyurakan ang kanyang dignidad. Tuwiran siyang tumanggi at pinalayas si June. Ang matinding pagtutol ni Lani ay nagdagdag lang ng apoy sa galit ni June. Para sa isang gangster na tulad ni June, ang tanggihan at insultuhin ng isang nangutang sa kanyang harap ay hindi katanggap-tanggap. Ang kanyang pagiging hayop kasama ang alak ay umakyat sa kanyang ulo at hindi na niya kontrolado ang kanyang sarili. Naisip niya na dahil ginastos niya ang pera para pagandahin si Lani, may karapatan siyang tamasahin ito. Sumugod siya at ginamit ang dahas upang kontrolin si Lani. Sa kabila ng matinding paglaban, pagkalmot at pagsigaw ni Lani sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa masikip na paupahang silid, hindi siya makawala sa lakas ng malaki at agresibong lalaki. Nagsagawa si June ng kanyang maruming gawa doon mismo. Matapos masatisfy ang kanyang bestial desires, tumayo si June at nagsimulang magbihis. Nang sandaling iyon, si Lani ay nakahiga sa kama, puro pasa ang katawan at labis na nagulantang. Ngunit sa halip na takot, pinalitan ito ng matinding galit sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Tinuro niya si June at sumigaw, "Isusumbong kita sa pulisya, papakulong kita habang buhay." Ang mga salitang ito ang naging sentensyang kamatayan ni Lani. Si June, sa isang estado ng kalahating gising at kalahating lasing, ay nataranta nang marinig ang salitang pulisya at kulungan. Mayroon siyang nakaraang kaso at alam niyang kung mahuli siya sa panggagahasa, matatapos ang kanyang buhay. Ang tanging naisip niya noon ay kailangan niyang patahimikin ang biktima ng permanente. Walang pag-aalinlangan, bumalik si June sa kama at mahigpit na pinisil ang leeg ni Lani. Sinubukan ni Lani na lumaban ngunit nang hinana. Sa loob lamang ng ilang minuto, huminto siya sa paghinga. Nang makitang walang buhay na katawan ni Lani, nagising lamang si June at napagtanto ang kakilakilabot na krimen na kanyang ginawa. Nataranta siyang humanap ng paraan upang itapon ang bangkay. Mabilis niyang pinunasan ang anumang posibleng fingerprints at ginulo ang pinangyarihan upang gayahin ang isang kaso ng pagnanakaw. Naghintay siya hanggang madaling araw. Nang madilim pa at tahimik na ang eskinita, ginamit ni June ang isang lumang kumot sa paupahang silid upang balutin ang bangkay ni Lani. Lihim niyang isinakay ang bangkay ng biktima sa motorsiklo. Naghintay hanggang sa isang liblib na irigasyon na ilang kilometro ang layo at pagkatapos ay itinulak ito sa madilim na tubig. Matapos itapon ang bangkay, hindi umuuwi si June. Alam niyang maaga o huli, hahanapin siya ng pulisya. Sa kaunting pera na nasa kanya,
Tumakas si June sa lugar ng gabing iyon, umaasa na makatakas sa mga kamay ng batas. Ang kanyang pahayag ay ganap na tumugma sa mga ebidensya at dokumento na nakalap ng Special Task Force. Ang kaso ay sa wakas ay nalutas. Noong 28 ng buwan, binuksan ng Regional Trial Court ng Pampanga ang paglilitis sa kaso ng pagpatay at panggagahasa na nagdulot ng gulat sa publiko. Mabigat ang kapaligiran sa loob ng courtroom. Sa ibaba, ang pamilya ng biktima, si Lani Santos, ay tahimik na nakaupo. Ang namumulang mga mata ng matandang ina ay tila tumutusok sa salarin na kumuha ng kanyang nag-iisang anak na babae. Nakatayo sa defendant's box, si Jose Reyes, ang dating kilalang gangster, ay isa na lamang payat na akusado na may malamig at walang damdaming mukha. Sa buong paglilitis, si June ay tila walang pakialam at maikli ang sagot sa mga tanong ng hukuman. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ipinresinta ng prosecutor ang isang matinding akusasyon na naglalahad ng bawat krimen ng akusado. Ang sunod-sunod na di mapag-aalinlangan ng ebidensya mula sa resulta ng DNA analysis, ang mga pahayag ng mga saksi hanggang sa nakakapanindig balahibong pag-amin ni June mismo ay nagpinta ng isang kumpletong larawan ng kakilakilabot na gabi. Binigyang diin ng prosecutor na ang gawa ni June ay labis na seryoso. Hindi lamang kinuha ang buhay ng isang tao kundi niyurakan din ang dignidad ng isang babae na nagpapakita ng kalupitan, kawalan ng pagkatao at kawalan ng kakayahang magbago. Batay sa case record at sa mga pangyayari sa paglilitis, matapos ang deliberation, inilabas ng hukuman ang huling hatol. Ang matigas na boses ng presiding judge ay umalingaw-ngaw na nagpatigil sa lahat ng bulungan sa silid ng hukuman. Ang gawa ng akusado, si Jose Reyes, ay nagkasala sa 2 labis na seryosong kaso na nakasaad sa Revised Penal Code. Ang krimen ng pagpatay na may mga aggravating circumstances ng paggawa ng krimen sa malupit na paraan at upang itago ang isa pang krimen at ang krimen ng panggagahasa. Isinasaalang-alang na ang gawa ng akusado ay walang pagkatao, nagdulot ng matinding sakit sa pamilya ng biktima at nagdulot ng galit sa publiko. Kinakailangan na alisin siya ng permanente sa lipunan. Ipinataw ng hukuman ang parusang kamatayan sa akusado, si Jose Reyes. Pagkasabi ng hatol, bumagsak ang ina ni Lani at nawalan ng malay sa bisig ng kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang hikbi ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ng mga naroroon na isa katuparan ng hustisya, ngunit ang sakit ng pagkawala ng isang anak ay hindi kayang tumbasan ng anuman. Sa panig ni Jose Reyes, hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan o pagsisisi. Tahimik siyang inilabas ng mga pulis at isinakay sa patrol car, tinapos ang buhay ng isang taong naghasik ng krimen. Natapos na ang kaso, ngunit ang mga epekto at aral na iniwan nito ay nananatili. Ito ay isang mahalagang babala para sa mga kabataan, lalo na sa mga dalagita. Dahil sa paghahabol sa panlabas na kagandahan, mga materialistikong halaga na madaling nawawala, handa silang pumasok sa mapanganib na relasyon at mahulog sa bitag ng loan sharks. Ang pagnanais na maging maganda ay hindi mali, ngunit ang pagpapaganda sa lahat ng paraan, sa kabila ng mga panganib mula sa mga taong tulad ni June Sabong, ay ang pagtulak sa sarili sa isang bangin. Kasabay nito, ito rin ay isang wake-up call tungkol sa baluktot na pamumuhay. Ang pagwawalang bahala sa batas ng isang bahagi ng kabataan at ang kinakailangang kapalit para sa mga malupit na gawa. Ang mga kamay ng batas, bagaman minsan ay mabagal, ay hindi kailanman magpapabaya sa isang krimen. Ang bawat krimen na nagawa ay tatanggap ng nararapat na parusa na isa katuparan ng hustisya. Ngunit ang sakit at ang mga bakanteng iniwan ng kaso ay isang paalala na hindi kailanman luma tungkol sa presyo na babayaran para sa mga maling pagpili at krimen na hindi maaaring patawarin.